Napansin mo na bang kahit gaano ka kabait, parang ikaw pa rin ang laging nauutusan, nababaliwala, o naiiwan? Yung tipong ikaw ang laging andyan para sa kanila, pero sila, nasaan pag ikaw naman ang nangangailangan? Kung sawang-sawa ka ng baliwalain, baka oras na para magbago ng approach. Hindi ka kulang. Baka lang may 10 ugali kang ginagawa na hindi mo namamalayan. At yan ang dahilan kung bakit hindi ka nila ginagalang tulad ng nararapat. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga ugaling unti-unting kumakain sa self-worth mo at kung paano mo ito mababago. Kasi tandaan, kung gusto mong respetuhin ka, dapat marunong kang pumili ng mga bagay na dapat mo nang bitawan. Number 1, pabayaan ang sarili. Kapag hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, mahirap asahan na ibang tao ang gagawa nito para sa'yo. Isipin mo ito, lagi kang pagod, hindi maayos ang itsura mo, hindi ka kumakain ng tama, at parang wala kang pake sa sarili mo. Saan papunta ang buhay mo kapag ganyan? Lalo na sa mga tao sa paligid mo, kung ikaw mismo, hindi mo pinapahalagahan ang iyong katawan, mental na kalusugan, at emotional na estado, paano mo aasahan na ang iba ay magbibigay ng respeto at pagpapahalaga sa'yo? Maraming tao ang hindi nagpapansin sa sarili nila dahil busy daw sila o dahil may ibang mas importanteng bagay na kailangang unahin. Pero huwag mong kalimutan, paano ka magiging effective sa ibang tao kung hindi mo alam kung paano alagaan ang sarili mo? Paano ka magbibigay ng pagmamahal, pag-aalaga at respeto kung wala kang ini-invest na ganun sa sarili mo? Hindi mo kailangan maging perpekto, pero kailangan mong maglaan ng oras para sa sarili mo. Kahit konting self-care lang. Hindi lang ito para sa itsura ha. Kailangan mo rin ng mental break, ng oras na hindi ka iisip ng trabaho, pamilya, o kahit anong obligasyon. Para ka ring phone na kung hindi mo i-recharge, malulobat din. At kapag ganon, anong mangyayari sa mga relasyon mo? Baka nga, hindi na sila magsikap na i-recharge ka dahil ikaw mismo, hindi mo alam kung paano. Ang punto dito, kapag ikaw mismo, hindi mo tinuturing na may halaga ka, mahirap ipakita sa ibang tao na dapat kanilang pahalagahan. Self-respect starts with self-care. Kung gusto mong tratuhin ka ng maayos, kailangan mong ipakita sa ibang tao kung paano mo tinitreat ang sarili mo. Kaya, kung nadarama mong parang hindi ka na binibigyan ng importansya, tanungin mo ang sarili mo, paano ko ba pinapahalagahan ang sarili ko? Baka nga ako mismo ang hindi nagbibigay ng tamang pagpapahalaga sa sarili ko. Simple lang, hindi mo kailangan ng mga grand gestures. Baka kailangan lang ng maliit na hakbang, pagka-conscious sa mga kinakain mo, pagpapahinga, at maglaan ng oras para sa sarili mong hobbies. At mas magandang tanungin mo rin ang sarili mo, kung hindi ako maglalagay ng effort para sa sarili ko, paano ko aasahan na ang ibang tao ay maglalagay ng effort para sa akin? Number 2, laging oo ng oo. Sige na nga, oo naman, walang problema. Okay lang kahit pagod ako. Ilang beses mo na ba yan nasabi kahit sa loob-loob mo gusto mong tumanggi? Pero hindi mo magawa dahil ayaw mong makasakit ng damdamin, ayaw mong magmukhang masama, at pinaka-common dahil gusto mong ma-please ang ibang tao. Kung ikaw yung tipong laging tumatango kahit ayaw mo na, warning sign yan. Baka hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang nawawala. Hindi ka na ikaw, kundi isa ka na lang sa mga taong palaging available, palaging pagod, pero palaging kinakailangan. Bakit delikado to? Kapag ikaw ang laging yes person, masasanay ang ibang tao. Ang kabaitan mo, magiging obligasyon sa mata nila. Hindi na to pabor, kundi expectation. At ang mas masakit, kapag minsan ka lang tumanggi, ikaw pa ang masama. Imagine mo, ilang taon ka nang nagbibigay ng effort, palaging handang tumulong. Pero isang araw sinabi mong, pasensya na, hindi ko kaya ngayon. Biglang sasabihin nila, ang arte mo naman. Dati oo ka ng oo ah. Ganito ang realidad. Kapag hindi ka marunong magtakda ng boundaries, itutulak ka nila hanggang sa wala nang matira sa'yo. Tandaan mo to, ang pagiging mabait ay hindi ibig sabihin na kailangan mong laging sumunod. Hindi porket tumanggi ka, masama ka ng tao. In fact, saying no is an act of self-respect. Hindi lahat ng laban
dapat salihan. Hindi lahat ng hingi dapat ibigay. Alam mo ba kung ano ang irony dito? Kapag natuto kang tumanggi, mas nire-respeto ka. Kapag marunong kang magsabi ng, pasensya na, kailangan ko rin ng pahinga, nagpapakita ka ng backbone. At ang tao, mas nire-respeto ang may prinsipyo kaysa sa laging sunod-sunuran. Kung palagi kang, yes, sino nang nag-oo para sa sarili mo? Sa huli, ikaw din ang mapapagod. Ikaw din ang mag-iipon ng sama ng loob. At kapag sumabog ka, ang sasabihin nila, hindi mo naman sinabi, akala ko okay lang sa'yo. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na. Tumanggi kung kailangan. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat. Hindi is a complete sentence. And remember, you can be kind without being a doormat. Number 3, palaging humihingi ng sorry kahit walang mali. Isa itong ugali na akala natin ay kababaang loob. Pero sa totoo lang, unti-unti nitong kinakain ang respeto ng ibang tao sa atin. Iba talaga ang dating ng taong marunong humingi ng tawad, di ba? Pero may hangganan yan. Kasi kapag sorry ka ng sorry, kahit hindi mo naman kasalanan, ibang usapan na yan. Ang dating, parang ikaw lagi ang mali. Ikaw lagi ang may kulang. At ikaw ang laging kailangang mag-adjust. Minsan, reflex na natin ang pagsabi ng sorry. Nadapa yung kasama mo, ay sorry. May sumingit sa pila, sorry po ah. May nagsalita ng masakit, sorry kung na-misunderstand mo ako. Pero teka lang, bakit tayo humihingi ng paumanhin sa mga bagay na wala naman tayong kontrol? Madalas, ginagawa natin to kasi ayaw natin ng conflict. Ayaw natin may masabing masama sa atin. Gusto nating maging mabait sa paningin ng lahat. Pero ang kabaitan na sobra, kapag hindi balanse, nagiging kahinaan sa paningin ng iba. Kapag lagi kang humihingi ng tawad, kahit wala ka namang ginagawang mali, iniisip ng ibang tao na siguro talaga nga ikaw ang may problema. Hindi nila nakikita na may backbone ka. Hindi nila maramdaman na kaya mong ipaglaban ng sarili mo. Nagiging invitation ito sa gaslighting at emotional manipulation. Kasi parang sinasabi mo, kahit hindi ako ang may kasalanan, aakuin ko na lang para hindi na humaba pa. At dito papasok ang mga taong sanay gumamit ng guilt. Dahil alam nilang palagi kang magsasorry, aabusuhin nila ito. Nasisira ang self-worth mo nang hindi mo namamalayan. Sa bawat sorry na hindi mo dapat sinasabi, unti-unti mong pinapaniwala ang sarili mong ikaw nga ang mali. Hanggang sa dumating sa point na hindi mo na alam kung kailan ka talaga may kasalanan o wala. Basta ang default mo, sorry. Palitan mo ang sorry ng salamat. Halimbawa, imbis na, sorry I'm late, sabihin mo, salamat sa paghintay. Imbis na, sorry kung naistorbo kita, sabihin mo, salamat sa oras mo. Ibang-ibang epekto, di ba? Hindi mo binababa ang sarili mo, pero nagpapakita ka pa rin ng respeto. Kapag alam mong wala kang ginawang mali, huwag kang matakot manindigan. Pwede kang maging mahinahon, pero firm. Pwede mong sabihin, naiintindihan ko ang side mo, pero gusto ko ring ipaliwanag yung akin. Respeto yan, sa sarili mo at sa ibang tao. Bago ka magsabi ng sorry, tanungin mo muna sarili mo. Kasalanan ko ba talaga to? May kailangan ba talaga akong i-apologize? Kung hindi, baka ang kailangan mo lang sabihin ay, na-appreciate ko ang honesty mo. O, sige, pag-usapan natin yan. Hindi laging kailangan ng sorry. Hindi mo kailangan mag-sorry para maging mabuting tao. Hindi mo kailangan ibaba ang sarili mo para lang itaas ang tingin sa'yo ng ibang tao. Ang taong marunong mag-sorry sa tamang oras, mas iginagalang kaysa sa taong sorry ng sorry sa lahat ng pagkakataon. Respeto mo sa sarili mo ang nagtuturo sa iba kung paano kanila rirespetuhin. Number 4, pagbibigay ng libreng access sa emosyon mo. Alam mo ba, isa sa mga pinakamadaling paraan para baliwalain ka ng ibang tao ay kapag binuksan mo ang sarili mo ng todo, lalo na sa emotional na aspeto at sa mga taong hindi naman dapat. Kapag lahat ng nararamdaman mo, agad mong pinapakita. Kapag konting irita lang ng kausap mo, nagagalit ka rin agad. Kapag hindi ka nireplyan ng isang tao,
iniisip mo agad na may mali ka. Tapos nagpapanik ka o nag-overthink. Ibig sabihin yan, binibigay mo sa ibang tao ang control sa emosyon mo. Parang remote control ng TV na nakalagay sa kamay nila. Isang pindot lang nila, galit ka. Isa pang pindot, iyak ka na. Isa pang pindot, sira na araw mo. Tanungin mo sarili mo, bakit sila ang may hawak ng emosyon ko? Kapag ganyan ka, nawawala ang sense of emotional stability mo. Ang dating mo sa iba, madaling matrigger, hindi marunong magpigil, at laging reactive. At kapag ganyan, unti-unting nawawala ang respeto nila sa'yo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil alam nilang kaya kanilang kontrolin. Isang example, may kaibigan ka, hindi kanya ni-like sa post mo, tapos bigla kang nagtatampo. Hindi ka na nagre-reply, tahimik ka, awkward ka makipag-usap. Tapos pag tinanong ka, ang sagot mo, wala, okay lang ako. Pero deep inside, grabe na ang drama sa utak mo. Alam mo ang ending? Hindi sila mag-a-adjust. Sila pa ang mag-iisip, ang babaw naman ang pinanggalingan ng tampo niya. At sa susunod, baka hindi ka na nila seryosohin kasi alam nilang konting bagay lang, apektado ka agad. Ang pagiging emotionally expressive ay hindi laging masama. Pero kung ibinubuhos mo agad lahat ng emosyon mo sa kahit sinong tao, kahit hindi pa sila proven na safe space mo, parang binibigay mo sa kanila ang mapa ng kahinaan mo. At ang mga taong hindi tunay na nagmamalasakit sa'yo, gagamitin yan laban sa'yo. Ang taong hindi madaling maapektuhan, hindi madaling baliwalain. Kapag nakita nilang matatag ka, marunong kang humawak ng emosyon, hindi ka basta-basta na-flip. Doon ka nila mas re-respetuhin. Doon ka nila mas bibigyan ng halaga. Kaya kung gusto mong hindi ka baliwalain ng iba, huwag mong ibigay basta-basta ang access sa emosyon mo. Piliin mo kung sino ang karapat-dapat. Dahil sa panahon ngayon, ang emotional self-control ay isang superpower. Number 5, paghabol sa mga taong hindi naman interested. Minsan, sa sobrang gusto nating mapalapit o mapanatili ang isang tao sa buhay natin, hindi na natin napapansin na tayo na lang pala yung kumakapit. Tayo na lang yung laging nauuna. Tayo na lang yung paulit-ulit na nag-e-effort. Tayo na lang yung nagme-message, kumakamusta, nag-a-adjust, at nagpaparaya. Samantalang sila, wala. Tahimik. Parang okay lang kahit mawala ka. Masakit to aminin. Pero kailangan, kung paulit-ulit mong nararamdamang ikaw lang ang gumagawa ng paraan para mag-work ang connection nyo, kahit sa pagkakaibigan, relasyon, o kahit simpleng kakilala lang, baka hindi ka talaga importante sa kanila, gaya ng pagka-importante nila sa'yo. At hindi ito pagiging bitter. Hindi rin ito pagiging choosy o prideful. Ito ay self-awareness. Kasi habang pinipilit mong manatili sa buhay ng isang tao, hindi ka pinipilit manatili sa kanila. Unti-unti mong binubura ang value mo sa mata nila. The more mong hinahabol ang isang tao, the more kanilang tinitingnan bilang extra, hindi priority. Ang totoo niyan, ang taong interesado sa'yo, lalapit din. Magpaparamdam din. Hindi mo kailangan i-remind araw-araw na andyan ka. Kasi kung may halaga ka sa kanila, hahanap sila ng paraan, hindi ng dahilan. Kaya ang tanong, bakit ka pa magbibigay ng sobrang effort sa taong wala namang intensyong panindigan ang presence mo sa buhay nila? Minsan, hindi kawalan ang pagkawala ng isang taong wala namang ambag, kundi pagdududa sa sarili mo. Hindi mo kailangang laging humabol para lang hindi ka maiwan. Kasi kung totoo ang koneksyon, hindi mo kailangang habulin. Pipiliin ka, paulit-ulit. Hindi mo ikakababa ang paglayo mula sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa totoo lang, doon ka pa mas tataas sa mata ng mga taong marunong kumilala ng tunay na halaga. Kung ramdam mong unti-unti kang nawawala sa buhay ng isang tao, baka dahil hindi ka na dapat nandoon. At kung umaasa ka pa rin kahit halatang hindi na sila interesado, baka hindi na pagmamahal yan, kundi attachment na lang. Aalalahanin mo, hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon o effort. Ang tunay na halaga, hindi kailangan i-beg. Ipinapakita ito, hindi hinihingi. Number 6, pagtanggap ng maliit o walang kapalit na effort. Kapag palagi mong tinatanggap ang maliit o halos wala ng effort mula sa ibang tao, para mo na rin sinasabi na
okay lang kahit hindi mo ako seryosohin. Ang masakit pa, habang tumatagal, parang ikaw pa yung mukhang demanding kapag humiling ka na ng konting effort pabalik. Imagine mo to, ikaw yung laging nag-a-adjust, ikaw yung unang nagte-text, ikaw yung laging may dalang pasalubong, ikaw yung laging nag-aalala kung okay lang ba sila. Pero sila, wala. Isang scene lang sa message mo. Tapos okay lang sa kanila na isang linggo kang hindi kinakausap. Pero dahil ayaw mong mawala ng tao, tinatanggap mo pa rin. Lagi mong sinasabi sa sarili mo na baka busy lang siya. Baka ganito lang talaga siyang magmahal. O kaya naman, at least andyan pa rin siya. Pero tanungin mo ang sarili mo, gaano pa kahaba ang pasensya mong nagpapakatanga sa sitwasyong ikaw lang ang gumagalaw? Dahil sa totoo lang, ang relasyon, pagkakaibigan, o kahit anong koneksyon, hindi dapat laging isang tao lang ang nagbibigay. Dapat mutual effort. Dapat may give and take. Hindi pwedeng ikaw lang ang may dalang sako ng bigas, tapos siya, wala man lang dalang kutsara. Hindi mo kailangang mamilit para lang mapansin. Hindi mo kailangang magbaba ng standards para lang hindi ka iwan. Dahil kapag natutunan mong tanggapin ang bare minimum, yun na lang talaga ang ibibigay nila sa'yo. Yung konting hi, konting kamusta, konting sorry, konting oras, laging konti. Kasi alam nilang kahit ganoon lang, hindi mo sila iiwan. Pero ang tanong, ikaw ba, masaya pa sa ganon? Kaya kung gusto mong itigil ang cycle na paulit-ulit kang binabaliwala, simulan mo sa pagtaas ng tingin sa sarili mo. Hindi ka dapat masanay sa mumo, lalo na kung alam mong karapat-dapat ka sa buong plato. Kapag hindi nila kayang ibigay ang effort na deserve mo, baka panahon na para bitawan sila. Hindi dahil galit ka, kundi dahil mahal mo ang sarili mo. Hindi masamang mag-demand ng effort kung ikaw mismo nagbibigay ng totoo at buong puso. Ang mali ay kapag hinayaan mong abusuhin ito. Tandaan mo, ang tunay na effort, hindi hinihingi. Husang binibigayan kapag totoo ang intensyon. Number 7, pagiging laging available. Alam mo bang minsan, ang pagiging laging available, yan mismo ang dahilan kung bakit ka nababaliwala. Ang daming tao, ginagawa to nang hindi nila namamalayan. Lalo na kapag gusto natin ng isang tao, kaibigan, jowa, office mate, o kahit kakilala lang. Automatic, andyan agad tayo. Nag-reply siya, boom, sagot agad. Nag-chat siya, typing ka na kahit may ginagawa ka pa. Tinawagan ka, kahit alanganin ang oras, sasagutin mo pa rin. Kasi nga, gusto mong iparamdam na andito lang ako anytime. Pero ang tanong, na-appreciate ba nila yon? O naging routine na lang sa kanila ang presensya mo? Hindi mo siguro agad napapansin. Pero habang ginagawa mo yon, unti-unti kang nawawala ng value sa paningin nila. Bakit? Kasi wala nang mystery, wala nang space, wala nang excitement kapag andyan ka. Ang pagiging laging available, parang isang kanta na pinapatugtog araw-araw. Kahit gaano kaganda, kapag lagi mong naririnig, nagsasawa ka rin. Kapag hindi ka nawawala, hindi ka hinahanap. Kapag hindi ka hinahanap, hindi ka napapansin. Kapag hindi ka napapansin, dun ka na unti-unting nababaliwala. Ngayon, hindi ibig sabihin na dapat kang maging cold o maging hard to get na parang larong emotional to. Ang punto rito ay matutong magbigay ng space. Hindi lang sa kanila, kundi para rin sa sarili mo. May sarili kang buhay. May sarili kang pangarap. May sarili kang oras. Huwag mong ibigay lahat sa ibang tao habang wala ka nang natitira para sa sarili mo. Minsan, yung oras na hindi ka available, yun mismo ang nagiging dahilan para ma-realize nila ang halaga mo. Think about this. Bakit ba mas exciting ang long-distance relationships minsan? Kasi may distance, may pagka-miss, may anticipation. At bakit sa trabaho, yung mga boss na hindi laging nandyan, mas nire-respeto? Kasi alam mong hindi mo sila laging makakausap. Kaya every moment na andyan sila, may bigat. Same with you. Kapag alam nilang hindi ka laging accessible, mas pipiliin nilang gamitin ng tama ang pagkakataon na andyan ka. Mas pinahahalagahan ka. Mas nararamdaman nilang may value ka. So kung nararamdaman mong parang nababaliwala ka na, baka kasi sobrang laging andyan ka. Subukan mong umatras ng konti.
Hindi para maging malayo kundi para makita kung sino ba talaga ang lalapit. Number 8, pagkikimkim ng sama ng loob sa halip na magpahayag. Isa sa mga pinaka-common pero madalas hindi natin napapansin na dahilan kung bakit nababaliwala tayo ay yung simpleng ugali ng pagkikimkim ng sama ng loob. Alam mo yung tipong may nasabi o nagawa na hindi maganda yung kaibigan mo, partner mo o kapamilya mo, pero imbis na sabihin mo, pipiliin mo na lang manahimik. Hindi dahil okay ka, kundi dahil ayaw mong makasakit. Ayaw mong palakihin ang issue. O minsan pa nga, iniisip mong baka ikaw pa yung lumabas na masama. So pipiliin mong kimkimin, tinitiis mo, tinatawanan mo na lang kahit sa totoo lang, ang bigat na. Pero habang tumatagal, hindi nawawala yung sama ng loob. Hindi siya kusang nawawala. Nagsusugat siya sa loob. Unti-unti kang nauubos. At ang masama, hindi alam ng ibang tao na nasasaktan ka pala. Kasi nga, hindi mo sinabi. Hindi mo ipinakita. So sa kanila, okay lang lahat. Sa kanila, parang wala lang. Kaya paulit-ulit nila yung ginagawa. At doon nagsisimula ang pagbabaliwala. Kapag palagi kang tahimik, palagi kang nagpaparaya, palaging ikaw ang umuunawa, sila ay nasasanay. Akala nila, normal na lang yon. Akala nila, kaya mo talaga lahat. At kahit hindi nila sadya, nawawala yung respeto. Kasi iniisip nilang, hindi ka naman nasasaktan. Hindi ka naman nagrereklamo. So baka wala kang pakialam o baka wala ka ng paki sa sarili mo. Pero ang totoo, may mga gabi kang umiiyak. May mga pagkakataong gusto mong sumabog na lang. Pero hindi mo magawa kasi natatakot kang masabihang sensitive, na marupok o na masyado kang emotional. Pero ito ang tanong, hanggang kailan mo kakayanin na kimkimin lahat? Ang daming relasyon ang nasisira, hindi dahil sa malalaking away, kundi dahil sa mga bagay na hindi pinag-uusapan. Maliit na tampo, maliit na sumbat, unti-unting nagiging pader. At bago mo namamalayan, hindi na kayo nagkakaintindihan. Hindi dahil hindi nyo mahal ang isa't isa, kundi dahil hindi kayo naging tapat sa nararamdaman nyo. Kaya kung gusto mong itigil ang cycle na lagi kang nababaliwala, matutong magsalita. Hindi mo kailangang maging galit. Hindi mo kailangang maging agresibo. Pwede kang magsabi ng sama ng loob sa mahinahon pero matatag na paraan. Pwede mong sabihin, nasaktan ako sa sinabi mo kanina. O kaya, naiinis ako kasi parang hindi mo pinahalagahan yung effort ko. Alam mo bang sa simpleng pag-express mo ng nararamdaman, natututo ang ibang tao kung paano ka tratuhin? Kung hindi mo sila tuturuan kung paano ka respetuhin, gagawin nila kung ano lang yung convenient sa kanila. Kung hindi mo ipapakita kung saan ka nasasaktan, patuloy silang tatapak dyan. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi mo sinabi. Hindi mo kailangang palaging okay. Hindi mo kailangang maging martir para lang masabing mabait ka. Kasi minsan, ang sobrang bait, nauuwi sa pagiging invisible. At pag invisible ka na, doon ka talaga binabaliwala. Mas okay nang magsalita at mapakinggan kaysa manahimik habang unti-unting nawawala ang sarili mong halaga. Number 9, pagiging too nice para iwas gulo. May mga tao talagang sobrang bait. As in, kahit mali na yung ginagawa sa kanila, nakangiti pa rin. Kahit naabuso na, tinitiis pa rin. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil ayaw nila ng gulo. Ayaw nilang may masaktan. Gusto nilang lahat ng tao masaya. Pero ang problema, sa sobrang kabaitan, sila yung nauuwi sa laging nasasaktan. Sino ba naman ang ayaw ng peace? Lahat tayo gusto ng tahimik na buhay. Pero kung yung kapayapaan na hinahanap mo ay kapalit ng sarili mong dignidad, yan ang delikado. Kasi habang ikaw ay nag-a-adjust, naglalambot, at nagpaparaya para lang walang conflict, may mga tao na masasanay. At ang masaklap, hindi lang sila masasanay. Matututo silang abusuhin ka. Isipin mo to, kapag lagi kang tumatahimik kahit may mali, ang iniisip ng ibang tao ay, okay lang pala sa kanya, hindi naman siya nagre-react. Kapag lagi mong pinapalampas, kahit obvious na disrespect ka na, ang dating sa kanila ay, wala naman to, sanay na siya sa ganito. Tapos ikaw, uuwi ka ng mag-isa, may dinadamdam, pero walang may alam. Ang pagiging too nice ay parang invisible trap. Akala mo ikaw ang may kontrol kasi ikaw nagpaparaya. Pero sa totoo lang, ikaw ang unti-unting nawawala ng boses. Sa okay lang ako,
nawawala yung tama na. Sa kakangiti mo, hindi na nila napapansin kung kailan ka nasasaktan. Kaya minsan, kailangan mong tanungin ang sarili mo, ako pa ba to? O taong ginagawa kong masaya para lang walang gulo? Hindi masama ang maging mabait. Pero pag hindi mo nilagyan ng hangganan, yung kabaitan mo, nagiging paanyaya para baliwalain ka. Ang tunay na kabaitan, marunong magtakda ng hangganan. Marunong magsabi ng, hindi pwede. Nasasaktan ako. Hindi ito tama. Hindi mo kailangan maging masungit para igalang ka. Pero kailangan mong matutong manindigan kahit paminsan may masaktan. Kasi hindi mo kontrolado ang damdamin ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung paano mo ipapahalaga ang sarili mo. So kung ikaw yung taong sobrang bait, sobrang maunawain, sobrang tahimik para lang walang conflict, baka panahon na para baguhin mo yan. Hindi para maging iba ka, kundi para ipaglaban ang sarili mong halaga. Because if you keep choosing peace with others at the expense of war with yourself, ikaw ang talo sa dulo. Number 10, takot na mawala ang tao kahit hindi ka na nirerespeto. May mga pagkakataon sa buhay natin na alam nating hindi na tayo nirerespeto ng isang tao. Pwedeng partner, kaibigan, kapamilya, o kahit katrabaho. Pero nananatili pa rin tayo kasi takot tayong mawala sila. Takot tayong maiwan. Takot tayong mag-isa. Pero ito ang tanong, anong klaseng relasyon ba yung pinanghahawakan mo kung kapalit nito ay dignidad mo? Hindi mo na nga maramdaman yung effort. Hindi ka na kinikilala. Hindi ka na inuuna. Pero andyan ka pa rin. Naghihintay. Umaasa. Nagpapakatatag. Pero sa totoo lang, hindi yan katatagan. Minsan, yan ang pinakamasakit na klase ng pagpapakatanga. Yung nilalaban mo ang isang taong matagal ka nang tinalikuran kahit hindi pa siya umaalis. At napakahirap umalis. Di ba? Lalo na kung matagal na. Lalo na kung minahal mo. Lalo na kung sa isip mo, baka sakaling bumalik pa yung dati. Pero real talk, ilang beses mo na bang binigyan ng second chance? Ilang, sige na nga, ang binigay mo. Pero wala ka namang nakukuhang pagbabago. Kapag natutunan mong tanggapin ang konting respeto, doon ka nila bibigyan ng konti. Kapag okay lang sa'yo na hindi ka unahin, doon ka nila ilalagay sa huli. Kapag paulit-ulit kang nagpapasensya, kahit hindi ka na pinapahalagahan, doon ka nila mas lalong babaliwalain. Alam mo kung bakit? Kasi sa sobrang takot mong mawala sila, binigay mo lahat. Binigay mo kahit yung hindi mo na kaya. Pati yung respeto mo sa sarili mo, kinain mo. At sa bandang huli, hindi mo na namamalayan, hindi ka na nila minamahal. Ginagamit ka na lang nila sa convenience nila. Ito ang hindi mo madalas naririnig. Minsan, kailangan mong piliin ang sarili mo. Hindi selfish yun. Kasi paano ka mamahalin ng iba kung ikaw mismo hindi mo kayang panindigan ang halaga mo? Kung takot kang mawala sila, tanungin mo rin sarili mo, hindi ba mas nakakatakot na ikaw ang mawala sa sarili mo habang pilit mong pinanghahawakan ng isang taong hindi na marunong kumapit sa'yo? Hindi mo ikamamatay ang pag-alis sa maling tao. Pero araw-araw, unti-unti kang nauubos kapag nananatili ka sa relasyong hindi ka na nirerespeto. Tandaan mo, hindi mo kailangan ang taong paulit-ulit kang binabasag para lang mapatunayan mong buo ka. Ang kailangan mo ay ang tapang na magsabi ng tama na at ang lakas ng loob na harapin ang katahimikan kaysa manirahan sa ingay ng isang relasyong puno ng pasakit. Kung ikaw to, hindi pa huli ang lahat. Piliin mong lumaya. Piliin mong bumalik sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, ang tunay na respeto, hindi mo kailangang ipilit. Dumarating yan kapag ikaw mismo marunong kang manindigan sa kung ano ang deserve mo. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Yung binigay mo na lahat pero parang wala ka pa rin halaga sa mata ng iba. Pero tandaan mo to, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang ma-please sila. Ang kailangan mo lang, itigil ang mga ugaling nagpapababa ng halaga mo. Kung gusto mong mas marami pang ganitong real talk na content na makakatulong sa self-worth mo, don't forget to like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka palagi. At ikaw, oo, ikaw na nanonood, anong ugali sa listahan ang kailangan mong bitawan starting today? I-comment mo sa baba. Gusto kong mabasa at sagutin yan. Usap tayo sa comments.